Higit kumulang 500 katao ang narito upang makilahok sa kilos protesta sa tapat ng Korte Suprema. Pare-parehong nakasuot ng pula ang mga rallyista, bitbit ang kani-kanilang paraphernalia kung saan nakalagay ang no to tax increase and yes to wage increase. Nag-alay rin sila ng mga pulang rosas para sa maestrado, alinsunod sa hinihintay nilang desisyon na tanggalin ang buwis sa benepisyo ng kawani ng gobyerno. Panawagan naman ni Dax Milamina, presidente ng Sandigan ng Empleyado, na nagkakaisa sa adikhain ng demokratikong organisasyon na dapat magkaroon ng tamang tax rate sa mga empleyado ng gobyerno at tanggalin na rin ang tax sa mga benepisyo. Tax rate namin 30 to 32%. Ang tax rate ng mga tycoons 30 to 32% din. Samantalang sila kumikita ng bilyon. So di ba hindi patas? Hindi patas. So ang panawagan dapat ibaba rin, magkaroon ng dapat ng tamang tax rates. Hindi dapat kami ihanay doon sa mga mayayaman na parehas lang kami ng tax rate. Ako si Kyle Madula, nag-uulat. Naaresto na sa wakas ang isa sa tinaguriang high-profile fugitive na si retired Major General Jovito Palparan. Halos 3 taon din pinaghahanap ng mga otoridad si Palparan na wanted sa kasong kidnapping at serious illegal detention sa 2 UP students noong taong 2006. Kaagad namang sumugod sa NBI ang human rights group na Karapatan matapos malamang nadakip na si Palparan sa kanyang hideout sa Santa Mesa, Maynila. Panawagan ng mga kaanak ng biktima na maging patas at walang special treatment na mangyari. Dapat ganun din. Maging patas ang bakal. Panawagan sa NBI maging patas, walang special treatment. Dahil alam naman natin na kapag ito ay nasa gobyerno, isang opisyal, nagkakaroon ng special treatment, di ba? Kakibat nito ang paghingi ng hustisya ng pamilya ng mga biktima. Ako po si Darrickson Cuevas, nagbabalita.